Mga kapodcast, kailan ba naging krimen ang magsalita? Kailan naging dahilan ng parusa ang pagpuna sa kapangyarihan? Isang tanong na yayanig sa pundasyon ng ating demokrasya. Maligayang pagdating sa Philippines Podcast, kung saan binabantayan natin ang kapangyarihan at ipinaglalaban ang karapatan ng taumbayan na magsalita at magtanong. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kontrobersyal na suspensyon ni Congressman Kiko Barzaga na ayon kay Attorney Reserva ay may malinaw na motibong pampulitika at isang hakbang na dapat ikahiya. Pinagtatalunan kung paanong ang parusang ito na ibinatay sa umano'y disorderly behavior ay tahasan umanong lumalabag sa kalayaan sa pananalita ng isang halal na kinatawan ng mamamayan. Susuriin din natin kung paanong ang suspension dahil lamang sa mga post na tumatalakay sa absenteeism sa budget deliberations at mga paratang ng korupsyon ay lalo pang sumisira sa imahe ng Kamara. Ayon kay Attorney Reserva, ang mabigat na kaparusahang ito ay isang pagtalikod sa diwa ng demokrasya at tila ginagawang isang sensitibong monarkiya ang Kamara sa halip na manatiling tunay na bahay ng bayan. Kung mahalaga sa inyo ang malayang pananalita at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan, nasa tamang channel kayo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-ring ang notification bell para patuloy ninyong masubaybayan ang mga isyong humuhubog sa demokrasya dito sa Philippines Podcast. Magandang araw sa iyo. Ngayon, bubuksan natin tong mga materyales na binigay mo. Isang napakainit na issue to sa politika, no? Oo, mainit talaga. Yung biglaang pagsususpende kay Congressman Kiko Barzaga. Ang source natin, isang panayam sa abogadong si Ate Reserva. At matapang yung argumento niya Matapang. na itong buong pangyayari hindi lang to basta pagdidisiplina. Baka raw politically motivated at isang seryosong banta sa ating kalayaan sa pagpapahayag. Oo. Sige, simulan na nating himayin to. So, ang ugat ng lahat ng ito, 'di ba, ay yung parusa, 2 buwang suspensyon 2 months. dahil sa tinatawag na disorderly behavior. Pero bago tayo lumayo, ang unang tanong talaga based sa source ay ito. Ano ba talaga yung ginawa ni Congressman Barzaga? Yun. Ano ba yung ginawa niya na ikinagalit nila? At sapat ba yung ginawa niya para tanggalan ng boses ang isang buong distrito? Kahit pansamantala lang? At diyan na nga nagiging interesante, di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, mga Facebook posts. Posts lang. Mga posts tungkol sa, halos bakanteng plenaryo habang pinagdidebatehan ang pambansang budget. Na isa sa pinakamahalagang trabaho nila. Exactly. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng Kongreso. So, ang tanong na bumubulaga sa akin mula sa source, ang parusa ba ay para sa kaayusan o para manahimik ang isang kritiko? Malinaw ang tindig ng source eh. Sabi niya, politically motivated to. Paano niya nasabi? Ang argumento niya, bale, imposible raw tong mangyari kung walang direction o instruction mula sa itaas. Okay, may nag-utos, parang ganon. Parang ganon. At ang isang malaking ebidensya raw dito, yung bigat ng parusa. 2 buwan agad. Oo nga, no? Sabi ng abogado sa source sa kahit anong organisasyon kapag first offense, di ba? Madalas warning muna. Isang paalala lang, hoy, bawal yan. Oo, isang tapik lang. Pero dito, parang pader agad ang ibinagsak sa kanya. Parang may gustong magpadala ng mensahe, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Yun nga. Isang chilling effect, ika nga. Na kung magsasalita ka, eto ang sasapitin mo. Eksakto. At dito na ipinasok ng abogado sa source yung napakatapang na paghahambing. Ito na. Sinabi niya na tila ang mga opisyal na sangkot, kumikilos na parang mga royal blood. Na balat sibuyas. Royal blood. Wow. At inihambing pa niya ang sitwasyon sa isang monarkiya. Sa Thailand, particular. Teka. Inihambing niya talaga sa batas ng Thailand. Grabe yun. Ano ibig sabihin yan para sa mga hindi pamilya? Bali yung lesa majesty, yan? Isang batas kung saan krimen ang anumang uri ng pagpuna.
krimen. Oo, krimen kahit gaano kaliit, laban sa hari, reyna o sino mang miyembro ng royal family. Okay. Bawal silang i-criticize. Bawal. Ang punto ng abogado, ang Pilipinas, di ba, isang demokratikong republika. Hindi tayo monarkiya. Siyempre, Dito ang pagpuna sa mga opisyal ng gobyerno, hindi lang yan karapatan, obligasyon yan ng mamamayan at ng kanilang mga kinatawan. tama. Ang ginawa raw ng Kamara, parang pag-aangkat ng kultura ng monarkiya kung saan bawal batikusin ang namumuno. Wow. Napakabigat na allegation yan. Para mong sinabi na hindi na to usapin ng simpleng parliamentary rules? Hindi na. Pag-atake na mismo sa pundasyon ng demokrasya natin, ganun ba kabigat ang reading niya dito? Ganun kabigat. At para patibayin pa yung teorya, binanggit din sa source na napakabihira na isang mamambatas mismo ang maghahain ng ethics complaint laban sa kapwa niya. May unwritten rule ba dyan? Parang ganun, isang pakikisama. Kumbaga, bagamat may mga reklamong nakabimbing daw, madalas hindi ito umuusad. Natutulog lang. Natutulog lang sa mga folders, pero sa kaso ni Barsaga, ang bilis ng aksyon. Oo nga no? Mula reklamo hanggang suspensyon, parang dumaan sa express lane. Ito raw yung lalong nagpapatibay sa teoryang may instruction na pabilisin ang proseso. Okay, so gets. Kung may instruction nga at ang ethics committee ay ginamit lang na kasangkapan, ano ba yung ginamit nilang martilyo? Itong disorderly behavior. Yun. Dito ako medyo naguguluhan kasi based sa source mo, may isang napakahalagang detalye. Hindi naman daw nila sinabing nagsisinungaling si Barsaga. Tama? Tama. At iyan ang pinakabuod ng planong pag-apela ni Barzaga sa Korte Suprema. Okay. Binanggit mismo ng komite na ang mga pahayag niya ay unethical. Pero hindi nila pinabulaanan na totoo ang mga ito. So, totoo pero unethical. Paano yon? Yun ang malaking tanong. Hindi nila sinabing hindi totoo na walang tao sa plenaryo. Ang sinabi nila, hindi mo dapat yan pinost. Isang napakalaking pagkakaiba. Napakalaki. Ibig sabihin, ang kasalanan niya ay hindi pagsisinungaling, kundi ang pagsasabi ng isang nakakailang na katotohanan. Oo. At kung ang pagsasabi ng totoo ay pwede nang ituring na disorderly behavior, saan tayo pupulutin yan? Ano ang implikasyon nito sa transparency, sa accountability? Yun na nga. At dyan na pumapasok yung konsepto ng expanded power of review ng Korte Suprema. Binanggit yan sa source. Okay? Action. Grave abuse of discretion. Pwede mo bang i-breakdown yan para sa amin? Parang sinasabi ba ng Korte Suprema na, teka muna, House of Reps, Teka. mukhang sumobra naman yata kayo sa ginawa niyong parusa at hindi na ito makatwiran. Ganun ba ang esensya nito? Ganun nga. Ang argumentong ihahain bale, yung kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin ang sarili nitong mga miyembro, hindi yan absoluto. May hangganan. May hangganan. At kapag ang parusa ay tila hindi nakatumbas ng kasalanan, lalo na kung ang kasalanan ay ang pagsasabi ng totoo, Which is, hindi kasalanan. maaring sabihin ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ang tanong sa Korte ay ito, ang pag-post ba ng isang obserbasyon na totoo naman na halos walang tao sa plenaryo habang pinag-uusapan ang bilyon-bilyon pisong budget ng bayan, Yun. ay sapat na basehan para patahimikin ang isang mambabatas at tanggalan ng representasyon ang isang buong distrito. At kung iisipin mo, yung ginawa niya, trabaho niya bilang kinatawan yun, di ba? Trabaho niya. Ang mag-report sa mga constituent niya. Hoy, mga taga Dasmariñas, eto ang nangyayari dito sa Kongreso habang pinag-uusapan natin ang buwis ninyo. Oo. Kung ipagbabawal yan, paano na? Paano pa malalaman ng publiko kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay ng mga tao? Eksakto. Ang argumento sa sorcerers ay ang ginawa ni Barzaga ay hindi disorderly behavior. Hindi? Bahagi ito ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag at ng kanyang tungkulin bilang mambabatas. Kung ang isang mambabatas ay hindi na pwedeng mag-ulat sa nasasakupan niya tungkol sa mga naoobserbahan niya, Sa loob mismo ng Kongreso. sinasakal na natin ang mismong diwa ng pagiging kinatawan ng bayan. At dito pumapasok yung kabalintunaan ng lahat ng ito. Irony. Oo. Ang opisyal na dahilan para sa ethics complaint, di ba? Nadungisan daw ang imahe ng Kamara dahil sa mga post. Yon daw. Pero
Kung titingnan mo ang reaksyon ng publiko at base na rin sa argumento ng abogado sa source, parang mas lalo lang nadungisan ang imahe ng institusyon dahil mismo sa ginawa nilang pagsuspende. Isang classic case of the Streisand effect, di ba? Oo, parang ganun. At para bigyan natin ng konteksto, binanggit sa source yung mga higanting issue na kinakaharap ng Kongreso noon. Sige. Nariyan yung pahayag ni dating Justice Antonio Carpio na ang 2025 budget, posibleng the most corrupt budget in the entire history of our Congress. Grabe! Most corrupt budget in history? Yan ang mga salitang ginamit? Nariyan din yung mga aligasyon ng mga ghost projects. Wow! Tapos ang pinag-initan nila isang Facebook post tungkol sa attendance. Yun nga, Parang may sunog sa kusina pero ang pinoproblema mo yung mancha sa pader. tama, parang diversionary tactic. Oo, tila ganun. Sinasabi ng source na imbes na harapin yung mga mabibigat na aligasyon ng korupsyon, ang pinagtuunan ng pansin ay yung mensahero. Yung nagbunyag ng mas maliit pero syempre nakakailang na katotohanan. Yon, yung posibleng kawalan ng sapat na atensyon ng ilang mambabata sa sarili nilang trabaho. Ang resulta? Sa mata ng publiko, lumabas na ang Kongreso ay isang institusyon na hindi bukas sa kritisismo. Manamdamin. Balat sibuyas, ika nga. At handang gamitin ang buong puwersa nito para patahimikin ang isang boses na hindi nila gusto. Nasa totoo lang mas nakakasira sa imahe nila kaysa sa post ni Barzaga. Mas malala. Kasi yung post tungkol lang sa mga bakanting upuan, pero yung naging reaksyon nila tungkol sa kung anong klase silang institusyon. Tama. Isang institusyon na ayaw mapuna. At yan ang mas malaking pinsala sa tiwala ng publiko. Ang layunin daw ay protektahan ang danggal ng kamara. Danggal? Pero ang naging resulta, ayon sa pananaw ng source, ay ang pagpapakita sa lahat na kaya nilang maging mapaghigante. At mas nakakatakot yon. Mas nakakatakot at mas nakakababayo ng tingin kesa sa anumang Facebook post. So ano ba dapat ang ginawa? Sabi sa interview kung talagang nasaktan sila sa sinabi ni Barzaga. Oo. Ang tamang lugar para pag-usapan yan ay sa plenaryo mismo. Sa sahig ng Kongreso. Doon, magkaroon ng debate, ilatag niya ang panig niya, ilatag nila ang panig nila, at hayaan ang taong bayan na humusga. Bakit hindi iyon ang nangyari? At dito na tayo bumabalik sa pinakapundasyon kung ano ba dapat ang House of Representatives. Hindi ba tinatawag natin itong the People's House? Ang bahay ng taong bayan. At bakit? Dahil ito dapat yung lugar kung saan lahat ng iba't ibang boses ng mamamayan, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, Ay naririnig. naririnig. Isa itong marketplace of ideas, isang palengke ng mga ideya. May maingay, may magulo, may hindi nagkakasundo. Pero lahat may puwang. At kapag pinatahimik mo ang isang tindero sa palengkeng yon, lalo na yung nagsasabing, "Hoy, bulok yung tindadaan." Nako. Sinisira mo ang mismong konsepto ng palengke. Kapag sinusupil mo ang isang boses, lalo na ang isang critical na boses, hindi mo na pinuprotektahan ang institusyon. Hindi na. Inaatake mo na ang pinakapundasyon nito. Ang ginawa, ayon sa source, ay ang pagsasara ng bintana sa bahay ng taong bayan para hindi marinig ang ingay. At ang mas malupit pa, Ano yon? hindi lang si Congressman Barzaga ang pinarusahan dito. Oo. Ito yung pinakamahalaga. Ito yung puntong sa tingin ko ay pinakamabigat sa lahat. Ang tunay na apektado dito ay ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Sila ang nawalan. Sila ang tunay na naparusahan. Sa loob ng 2 buwan, ang buong distrito nila walang boses sa Kongreso. Walang boses. Ang mga mambabatas, sabi nga sa source, ay mga kinatawan. Dinadala nila sa Maynila yung maliliit na boses ng mga nasasakupan nila. Yung mga boses na kadalasan hindi napapakinggan. Oo. At isipin mo, hindi lang ito abstract na boses, may tunay na epekto to. Totoo. Sa loob ng 2 buwan, kung may kailangan silang batas para sa local hospital nila, kung may kailangan silang pondo para sa isang nasalantang barangay, O may issue sa lugar nila. kung may issue na kailangang iakyat sa pambansang level, sinong lalapitan nila? Sino maglalaban para sa kanila sa Kongreso? Wala. Wala. Literal na naputol ang koneksyon ng isang buong syudad sa gobyerno. At yan ang pinakamasakit.
Kapag pinatahimik mo ang kinatawan, pinatahimik mo ang lahat ng taong umaasa sa kanya. Lahat sila. Ang demokrasya, di ba, nabubuhay yan sa debate, sa diskurso, sa pagkakaiba-iba ng pananaw. Siyempre, Kung ang tanging maririnig na lang sa loob ng bahay ng mga tao ay ang mga boses na nag-aawitan sa iisang tono, na lahat ay sumasang-ayon sa isa't isa. tama, hindi na ito bahay ng mga tao. Nagiging isang echo chamber na lang ito. Isang kwarto kung saan Tama. ang mga nasa kapangyarihan ay naririnig lang ang sarili nilang mga boses at yan ay isang napakadelikadong lugar para sa isang demokrasya. So, sa huli ang lumalabas dito itong kaso ni Congressman Barzaga, based sa mga pinag-aralan nating source, hindi lang to simpleng issue ng pagdidisiplina. Higit pa dyan. Parang banggaan talaga ito ng dalawang malalaking ideya. Sa isang banda, yung kapangyarihan ng isang institusyon na protektahan ang sarili nitong dangal, Dangal. at sa kabila, yung fundamental na karapatan sa malayang pagpapahayag na siyang nagbibigay buhay at kahulugan sa ating demokrasya. At dito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Sige. Kung ang isang institusyon ay may kapangyarihang patahimikin ang isa sa sarili nitong mga miyembro sa ngalan ng kaayusan o dignidad, saan natin nilalagay ang linya? Magandang tanong yan. Paano natin masisiguro na ang kapangyariang iyon ay hindi nagiging isang sandata para supilin ang mga lehitimong pagpuna? Ang mismong mga puna na kailangan natin para masigurong nananagot ang ating mga pinuno.